si Lindsay? I'm here na. Mabango yan. Oo naman. Paamoy nga. Saglit lang Amoy magandang dalaga. Amoy lang? Bakit? May gusto pa? Uy, wala na. Malay ko ba? Si Lindsay, ang girlfriend mo sa radyo. Huwag gaanong lalapit, baka ma-enjoy mo masyado. Itong dalagang ubod ng alindog at ang puti masyado. Konting lapit at konting ipit dahil aabanti na ang biyaheng sulit na sulit. Kalma lang at tara, sama na sa... Sama ko ha? Depende. Masarap na biyahe kasama ng magandang babae. Lindsay, Lindsay, Lindsay! Sige na, tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang ha. Oh, Lindsay. Eto. Katabi mo na. Hi, Pangga! Lihim ng liham ng liham ng liham ng liham. Mahal kong Lindsay. 5 years na kaming magkaibigan ni Anton. Lindsay, college pa lang, magkasama na kami at never mo kaming mapapaghiwalay. Sabi nga nila noon, partners in crime kami. Mabait, malambing, at napakapuro ng pagkatao ni Anton, kaya nag-click ang personalities namin. Simpleng tao siya, pero matalino. Pihikan sa babae, kaya naman Pangga, pag na-in-love si Anton, alam mong buhos talaga ang pagmamahal niya. Lindsay, lately bihira kami magkita dahil sa trabaho. Pero palagi kami nagchat-chat. Tumatawag para lang mga musta tungkol sa buhay ng isa't isa. Alam mo, Lindsay, masasabi ko na through the years, best friend na ang tingin ko sa kanya dahil alam mo, alam niya lahat sa buhay ko. Yung pamilya ko, problema ko, personal problems with myself, and a lot more. Isang araw, Lindsay, pumunta sa akin si Anton nang walang pasabi-sabi. Nagulat na lang ako nang sabihin sa akin ng kaopisina ko na may visitor ako at mukhang kailangan ko siya kausapin ng masinsinan. Ang sabi sa akin, the guy looked miserable. Mukhang broken-hearted, sabi ng office mate ko. Nung una, natawa pa ako. Ang sabi ko, wala naman akong ini-expect na pupunta sa akin. Hindi naman ako nagpapatakbo ng foundation para sa mga sawi sa pag-ibig. When I went to the blue room, Lindsay, nakita ko si Anton. He was staring at me na para bang natalo sa sugal. Lukot-lukot ang damit, mahaba ng buhok, may balbas, at yung mga mata niya looked very troubled. Malayong malayo sa Anton na nakilala ko noon. Lindsay, nang lapitan ko siya at kinamusta, hindi siya nagsalita. Bagkus, mahigpit na yakap ang ibinungad niya sa akin. At kahit pa anong tanong ang lumabas sa bibig ko, hindi siya nagsasalita. Hindi siya umiimik pero yung higpit ng yakap niya at hikbi dahil sa pagpigil niya ng pag-iyak niya was enough to know na kailangan niya ng kausap dahil nagdurugo ang puso niya.
Matapos noon, hindi ko na siya kinulit. Hindi na ako muling nagtanong pa at imbes Lindsay, niyakap ko na lang siya pabalik. Sinabi ko sa kanya, Anton! Sige, huwag ka na magsalita. Just hug me all you want, Anton. Aayusin natin to. Nandito lang ako. Lindsay! Sinabi sa akin ni Anton na ako lang daw ang kaibigan niyang makakaintindi sa kanya, kaya pumunta siya sa akin. He told me na he finds comfort in my words. Bilang kaibigan, Lindsay, yun lang ang kaya kong ibigay. Matagal kami nag-usap ng malalim ni Anton. We talked about hurting and letting go. Lindsay, kilala ko si Anton bilang sweet, loving, and sensitive na tao. He showers as a person of affection with everything he can possibly give. Pinakilala niya rin ang girlfriend niya sa pamilya niya para maipakita na tunay ang intention niya dito. Lindsay, naging maayos naman ang lahat for some months. Hanggang sa malaman niya pangga na tumatanggap pa pala ng ibang manliligaw ang girlfriend niya. Pero sa kabila nun, sobrang pagmamahal pa rin ang ibinigay ni Anton sa babae. But then again, Lindsay, ang sobrang pagmamahal sa isang tao ay hindi assurance na maibabalik din sa'yo ang amount of love na binigay mo. Mahal na mahal ni Anton ang girlfriend niya at walang katumbas na sakit ang nararamdaman niya. Nalaman niya pang na nakipagrelasyon pa ang girlfriend niya sa isang babae din. Ang sabi ng girlfriend niya, gusto niya daw maging masaya o malaya dahil nasasakal na siya sa pagmamahal ni Anton. Hindi ko alam kung rason lang yun ng babae dahil gusto na niyang makipaghiwalay kay Anton, pero putting myself sa situation niya, para akong nalulunod sa dagat ng kalungkutan at matinding panghihinayang. Lindsay, siguro nagtataka ka kung bakit alam ko ang lahat ng ito tungkol kay Anton. Sobrang nasaktan kasi ako at halos hindi na ako naniniwala noon sa pag-ibig. And ironically, pangga si Anton ang dahilan ng mga sakit na naramdaman ko. Ex-boyfriend ko si Anton, Lindsay. Naghiwalay kami 4 years ago nang hindi na naging maganda ang relasyon namin. Natuto ako kung paano magpatawad at kalimutan ang past namin ni Anton. Magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon dahil ayoko magdala ng galit sa puso ko. Nakakapagtaka, no? Ang alam ko lang, I still care for Anton. Yung lalaking minsan kong minahal. Alam mo, Lindsay, parang hinahati ang puso ko kapag umiiyak si Anton sa akin. Pinagdarasal ko na sana may magawa ko kahit konti man lang para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Friendship na lang ang meron kami, Lindsay. At alam ko naman na hindi na magiging kami.
Pinagdarasal ko rin na sana makita na namin ang mga tamang tao sa buhay namin na magbibigay ng ligaya na kulang. Lindsay, please, kausapin mo si Anton. Alam ko kasi na nakikinig siya dito sa programa mo. As for me, Lindsay, dapat ko pa bang panghawakan ang friendship namin? Natatakot ako na sobrang ma-involve ang sarili ko sa problema ni Anton at baka mahulog ulit ang loob ko sa kanya. Sana matulungan mo ko, Lindsay. Kahit papaano nahihirapan ang puso ko kapag nakikita ko siya. Matulungan ninyo ako. Ako po muli, si Ann. Lihim ng liham. Pangga, kung meron kang masasabi sa problema ni Ann, sa mga oras na ito, Pangga, please hit me up. Ito pa ang ating number, 0977-7178-186. Once again, Pangga, 0977-7178-186. Yung radio set, o kaya kakasuot mo lang ng iyong earphone, Pangga. Kakabukas mo lang ng radyo mo, Pangga. Ito po ang Lihim ng Liham. At hanggang alas 4 po tayo ng hapon magsasama-sama. Ngayon pong kumikambat na Wednesday, midweek Wednesday. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Ann? Ay, nako. Alam mo, nung una, parang hindi naman ako ng problema kasi feeling ko parang friendship problem lang ito. Pero as the story progresses, wow, gusto mo ba yan? Habang nagpa-progress, so talaga nagpapatuloy ang story, nalaman nating lahat, Pangga. Alam mo to, dahil narinig mo to, Pangga. Na-ex pala ni Ann. O, yung kanyang problema, si Anton ay ex pala ni Ann. Kaya naman pala gano'n na lang ang kanyang concern dito po sa ating, yung problema guy na si Anton, Pangga. Si Anton ay niloko ng kanyang girlfriend, nakipag-relasyon din sa isang babae. At ang hindi nila malaman ay kung palusot lang ba ito at kailangan lang talaga o gusto lang talaga nilang i-break si Anton. Anong babaeng yon, si Anton? At ngayon, Pangga, mo ang problema nga, ito pang si ating letter sender, si Ann, kung paano tutulungan si Anton. At the same time, nagtatanong siya kung tama bang ituloy pa ang friendship na ito dahil hindi niya alam kung tama ba na nai-involve siya sa buhay ni Anton, lalo na pagdating sa problemang pag-ibig, Pangga. Dahil natatakot siya na baka po ma-fall na naman po, mahulog na naman po ang loob niya sa kanyang ex-boyfriend. Kung ikaw ang nasa ganyang sitwasyon, ano ba ang gagawin mo, Pangga? Mahirap to, in all fairness sa atin. Number 1, mahirap po ang makipag-reconnect, pero yun nga, sa kanilang kwento, hindi naman naputol ang communication dahil po pinagpatuloy pa rin, o diba, ni Ann na maging friends with Anton. Kahit na masakit, pinatawad niya raw ito dahil ayaw na daw magdala ng burden, ng galit sa kanyang puso ng matagal na panahon. Diba ang hirap-hirap niyan, yung patawarin mo yung ex mo. At ngayon tinutulungan niya pa yung kanyang ex. Ano ba ang masasabi mo sa problema natin kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Ann? Ang sabi po ng ibang texters natin 0977-7178-186. Ang ma-advise ko lang po kay Ate Ann, kalimutan na lang niya si Kuya Anton. Mahirap yun na hanggang ngayon nasa puso mo pa rin siya. Kaya Ate Ann, please lang mag-move on ka na ba para hindi ka na po masaktan. Nakarelate po ako sa kwento mo. Hahahay, ang hirap. Si Liz John de la Torre po ito. Thank you so much. Ganun din, Pangga, ito basahin natin. If you really still care for him, help him. So, ngayon, ikaw lang yung masasandalan. Sa ngayon, ikaw lang yung masasandalan niya. But of course, know your limitation. Andyan ka lang bilang kaibigan. No more, no less. Talaga ba? Ang hirap naman nun, yung part na no more, no less na yan. Nahirapan ako dyan personally. Di ba? Sabi naman itong isa ni Cavite Boy, kung ako ang tatanungin, dapat putulin na niya ang friendship nila ni Anton. Para saan pa? Dati kayong close friends, nagkain laban tapos nauwi din sa wala. Ano pang hinahanap mo
mo, o diba, muling mahalin siya at masaktan muli. Iwasan mo na siya at walang magandang idudulot sa'yo ang maling lapit o paglapit sa dating kaibigan mo na naging lover. Mag-move on ka na. Yan po ang sabi. Yan po ang kanyang comment. Ang sabi naman po nitong isa, Pangga, may tumatawag sa akin. Ano ba? Pasensyahan. Gandang Lindsay, yun lang talaga ang tama, di ba? Magpatawad ka. Lalayan mo lang si Anton dahil friend ka niya, pero wag ka nang umasa ngayon dahil nga broken-hearted siya. Wait mo na matanto niya ang love na nararamdaman mo sa kanya. From Nelia ng Nelia's Canteen. O, di ba? Salamat po sa inyong lahat. O, di ba? Siyempre, we'll have more of that later. More of the comments, Pangga. Siyempre naman, alam ko na ikaw hindi ka nagsasalita dyan, Pangga, pero nakaka-relate ka sa story natin ngayong hapon na ito, Pangga. Halika na. I-text mo na ako. Wala namang mawawala sa'yo. 0977-7178-186. Ano bang gagawin mo kung yung ex mo turned friend? As in, kahit imposible pa yan, Pangga. Yung ex mo na naging friend mo na ngayon, Pangga, ano ba ang gagawin mo kung humingi siya sa'yo ng tulong tungkol sa love life niya? Napakahirap na problema yan, Pangga. Pero kaya po natin yan. Magtulong-tulong tayo, Pangga. Again, ang oras po natin, sabihin ko lang, 40 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:40 on the clock. Ngayon po, 2:41 na. Oh, katabi mo na. At tatamahin kita all the way till 4 in the afternoon. Ngayon pang araw na ito, Pangga. Ay, naku naman, syempre naman ikaw pa rin pa yung nakikinig sa Lihim ng Liham. Baby ko, syempre naman tayo pa rin pang number 1, 06.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ay, naku, Pangga. Ito na nga, ang tanong kasi ng bayan sa mga panahong ito, umuulan ba sa area mo? Oo, may nag-text sa akin, nagparamdam, kani-kanina lang. Oo. Sa BGC daw, ay talaga naman pong ang lakas ng buhos ng ulan. At talaga naman pong pinagkaiba nito, hindi naman daw malalaki yung patak, Pangga. Sing laki pa nung, hindi naman daw malaki yung mga patak ng ulan. Pero madami, yun daw po ang sabi. So, sa BGC area ay umuulan. Dito po sa Ortigas, I don't know, but feeling ko hindi naman umuulan. So, I can see it dito po mula sa aming, sa booth po namin. Kasi meron po kami kaharap na pintana. Pintana talaga? Oo, the window bintana, Pangga. So, yan. Hindi ko naman nakikita umuulan. Ewan ko lang kung yung actual feeling sa labas ay talagang maulan. Ang saya-saya ng mga tao dito ngayon sa stasyon namin. Ba't kaya? Kasi dumaan na yung nagde-deliver ng merienda. Oh, ganyan. Napakababaw ng kasiyahan namin dito. Bigyan nyo nga lang kami ng pizza dito para sa buong stasyon. Masayang-masaya na kami, promise. Oo, di man lang kalabisan yan para sa mga tao. Pero may mga tao talaga na mababaw po ang kaligayahan. At kami yun, talagang napakababaw po ng kaligayahan namin. Promise. Ay, nako. Ito na nga, pero meron din mga tao minsan, Pangga, na kahit anong gawin nila, para bang binablock ng destiny at ng universe, Pangga, ang kaligayahan sa buhay nila, diba? Parang ito na lang po ang ating letter sender na si Anne. Akala niya okay na sila as friends ng kanyang ex na si Anton. Pero ang nangyari, diba, dumating yung moment na kinailangan niyang tulungan. Well, hindi niya alam ngayon kung kailangan niya bang tulungan ang kanyang ex-boyfriend na si Anton with his love life, Pangga. Dahil nga mag-ex sila. At natatakot po itong si Anne ngayon na baka sa pagiging involved niya sa kanyang ex-boyfriend, sa problem ay baka ma-fall na naman siya. Kung ikaw si Anne, Pangga, ano bang gagawin mo, ha? Tutulungan mo ba ang ex-boyfriend mo? O talaga naman po, pababayaan mo na lang siya? Ay, naku, parang ang bad naman, di ba, kapag hindi mo siya tinulungan? Pero still, ang desisyon po ay nasa iyo. Siyempre naman, meron pa rin po mga nagte-text sa atin over 0977-7178-186 at nagbibigay po sila ng advice sa ating pong bida ngayong hapon na ito, si Anne, di ba? Ang sabi po nitong iba, ha? O ipakinggan nyo po dahil baka gusto nyo rin po mag-move on o nasa same situation po kayo, Pangga. Malaking tulong po ito, di ba? Ay, naku, alam ko, hindi ka lang nagpaparamdam sa akin, pero ikaw, Pangga, ikaw na nakasakay ngayon dyan sa bus. Ay, naku, alam ko nakaka-relate ka somehow. O, ito, ang sabi po ng mga Pangga po natin, para sa akin, okay lang na tumulong dahil nga sa may pinagsamahan kayo or kung ano yung nasa puso mo at isip mo na tamang gawin, go and ikaw na ang kailangan niya ngayon, di ba? Kailangan niya ng karamay at baka ano pang gawin niya sa buhay niya kung wala siyang malalapitan or makausap, o, di ba? Asa mo ng pangalan niyo nag-text, o, di ba? Sabi naman po nitong isa, hi, my baby Lindsay. Hi, baby. Move on na dapat si ate. Stop being so close with your ex-boyfriend na. Dati na ako
Nako, Lindsay, 1 month pregnant na si Mrs. Ang saya. Si Rodney po ito ng Bulacan. Uy, congratulations! Alam mo, nakaka-touch yan. Yung tipong maraming nagte-text sa inyo. Tapos may mga loyal texters talaga. Tapos alam mo yun, parang ginagawa kayong parte ng buhay nila. Ang sarap niya. Ang sarap ng ganyan feeling. So, thank you so much po. At congratulations sa iyo, Rodney ng Bulacan. Okay? Back to the problem. Ito po ang sabi po ni Mamu ng Quezon City. Hi, DJ Swery Lindsay. Advice ko lang po kay Ate Sender, okay lang mag-care sa friend mo, pero you should know your boundaries and limitations. Huwag sasobra sa care as friends lang, kasi baka umasa at ma-fall at masaktan. Diba? Imbes na makatulong ka sa kanya, baka makadagdag ka lang sa problema, and worst, baka masaktan ka lang sa huli. Unahin mo ang sarili mo bago ang iba. Good luck, girl, di ba? Ang sabi naman ni Butchie. Cute ng pangalan si Butchie. Hi, Pangga. Kung ako sa'yo, girl, damayan mo siya sa panahong ito na kailangan niya ng comfort. Pero, huwag ka munang pumasok sa relasyon na dati nyo nang binitawan dahil baka maging panakip-butas ka lang ni Anton. Huwag kang hopya pero walang masamang dumamay lalo't dati mo na siyang minahal. Sabi naman itong isa Pangga, si Orlan ha. Sabi po ni Orlan, hi Lindsay, feeling ko may nararamdaman pa rin si Ann kay Anton, kaya gano'n na lang din siya na masaktan kapag nakikita niya si Anton na nasasaktan. Move on na lang siguro siya hanggang friendship na lang sila. O, diba? Yan po ang sabi ni ating Pangga na si Orlan. Wow! Diba? Gusto mo yun? Ay, naka. Ano ba bang sabi ng mga Pangga po natin? Ito, basa-basa pa rin po tayo ha. Ang sabi po nitong isa, yung totooan, tutulong ba o abangers ka lang? If you still care, maybe you're still hoping for another chance. Kaso walang pangalan, no namer. Sabi naman ni Willie, friends with benefits, they're both single. Why not, diba? Pwede pa sila magbalikan. One more chance. Ew, medyo nakakakilig yan, yung one more chance na yan. Pero nasa sa kanila yun eh. Actually, nasa kanila po ang baraha, diba? If they wanna get back together, then why not? Pero kung yung isa ay hindi na pabor at yung isa naman ay friends na lang talaga ang tingin sa kung anong meron sila, feeling ko naman hindi sila magkakabalikan. Actually, nasa kanila po talaga eh. Kumbaga, ang cambio, kung saan sila pupunta. Actually, hindi pala cambio. Nasa kanila po ang manibela, di ba? Kasi kahit anong gawin mong cambio, kung hindi mo naman ginagalaw yung manibela at hindi mo tinatapakan ng gas, wala naman mangyayari sa inyo, di ba? Alright, Pangga. Ano nga bang gagawin mo kung yung ex mo ay pumunta sa'yo at humihingi ng tulong tungkol sa kanyang love life? At tutulungan mo ba siya? O ide-deadma mo na lang? Pangga, halika na. Samahan mo ako at bigyan mo ako ng mga advice at comments mo tungkol po sa ating problema ngayong hapon. Problema ni Ann at saka ni Anton. Ang ating text line, 0977-7178-186. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Ako po si Lindsay Pangga. At ito po ang lihim ng liham. Alright, ito ko ng Pangga Versace on the floor. Nandito na po tayo sa, tuwing gantong oras, malapit na nga ako magpaalam. Pero syempre, sabi ko nga diba, tuwing ako ay nagpapaalam, kailangan ko mag-impart ng kahit papaano opinion ko sa mga bagay-bagay. Pero bago yan, syempre basahin po muna natin, mga baby ko, ang huling batch ng mga comments po na meron tayo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon po ni Ann ng ating bida ngayong hapon na ito, tutulungan mo pa ba yung ex-boyfriend mo? O pababayaan mo na lang siya sa problema niya sa love life? Diba? Napakasimpleng question pero I know maraming thoughts na naglilinger sa isip mo, Pangga. As to, tutulungan mo pa ba siya o pababayaan mo na lang siya? Dededmahin mo na lang ba siya, Pangga? Ito na nga ang sabi po ng mga texters natin. Sabi po ng mga taga-Sunriser, lumayo ka na lang kesa naman may masaktan pa sa inyong dalawa. Minsan, kailangan mo magsakripisyo para din sa dati mong mahal. Ano daw yun? Ay, nako. Ang sabi naman, hi DJ Lindsay, this is BB from Taguig. Huwag mo na problemahin ang problema ng iba. That's simple, di ba? Napakasimpleng sagot. Laro yung sagot mo parang wala kang puso. Ay, nako. Nakakaloka. Hi DJ, to be compassionate to Anton na ex-boyfriend is not bad. But how could she avoid hurting herself pag naaalala niya yung breakup nila noon? Paano mo nga ba ma-avoid na masaktan kapag naaalala mo yung dating relasyon mo with Anton? Ako mahirap yan dun sa ex mo. Kaya hindi na lang kay Anton
Anton. Dahil malamang sa alamang naman, hindi mo kilala tong si Anton. Ang sabi naman ito si Queenie. Ate Lindsay, ang mapapayo ko lang po sa sender ay kung nasasaktan siyang makitang ganon yung tao, meron pang natitirang puwang sa puso niya. Doon si Anton. Sundin mo lang kung anong sinisigaw ng damdamin mo. Tandaan mo, girl, mahirap kalaban ang puso. Gusto ko yung sagot mong yan. Ang sabi naman itong si Lorraine ng Quezon City. Hi, Lindsay. Para po kay Ann. Kung tutuusin ate, hindi mo naman kailangan problemahin yung problema ng ex mo. Oo, friends kayo, pero wag mo masyado i-involve ang sarili mo sa mga personal problems niya. Yung status nyo ngayon is friends na lang and nothing more than that. Pwede mo pa rin naman siya bigyan ng advice kahit papaano. Okay, yun po ang sabi ni Lorraine ng Quezon City. Si Ash naman po ito ng Sampaloc, Manila. Ipagpatuloy niya na lang yung friendship nila ni Anton dahil sa tingin ko, yun ang kailangan ni Anton ngayon, ang pagmamahal at pagpangkalinga ng isang totoong kaibigan. Isang tabi mo na lang yung nararamdaman niya dito dahil kung may nararamdaman pa rin si Anton sa kanya, si Anton na rin mismo ang gagawa ng paraan para maibalik yon. Dahil sabi nga niya, totoo ang seryosong tao at totoo at seryosong tao si Anton sa kanyang minamahal. Thank you so much. Taks naman. Tama ka naman dyan, girl. Ay, boy pala. Si Ash ba ay girl o boy? Di ba? Hindi naman. Hindi natin alam. Ash, magparamdam ka nga sa amin. Ikaw ba ay girl o boy? But anyways, ay bangga, bago ko po ibigay ang aking final thoughts on this one, ang aking opinion tungkol ba sa ating problema, Pangga. Let me say hi to some people muna. Okay lang ba pumunta dyan, Lindsay? Dadalan kita ng pizza. Si Melvin Besinga po ito ng Taguig. Oo naman. Mukha palang pizza. Maraming salamat ha. Sige lang, punta lang kayo dito. Wala namang problema. Wala namang kabagay-bagay yan. May dala o wala po kayong dala. Kung gusto nyo pong pumunta dito, pwede naman po yan. Nandito po kami sa 15th floor, Strata 2000 building, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Pasig City, gusto mo. Nasa Pasig kami. Okay. Sabi nito isa, Lindsay, I love you. Pakasal na tayo. Si Junmar ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasal agad, wala ligaw-ligaw. Ay naku, tigilan ako ha. Ay thank you po ha. Babati naman po sa lahat ng staff ng Liamas Catering Service dito pa sa Pasay. Hi Pangga ko, paakap naman at pabati naman dito sa amin sa office si Jonathan, Melba, Zandra at ako si Donald. Thank you baby ko. Salamat baby ko. Thank you po sa pagtutok ha. At let me thank of course ang aking partner sa pagpapakinis ng aking mukha. Top O. Maraming salamat po. Available po ang Top O sa mga selected 7-Eleven stores. Alright, ng banggang-bangga. Maraming salamat po. Anyways, Mangga, eto na po tayo. Punta na po tayo sa problema ni Ann, pero pinoproblema po natin dahil ganyan po tayo mga Pangga, pinoproblema po natin ang problema ng ibang tao. Ay nako, girl! You're listening right now, alam ko naman na nakikinig ka. Alam mo, sa totoo lang, wala naman ako nakikitang rason para bitawan ang friendship ninyong dalawa ni Anton. Ni Anton ha, in spite of your past with him, yung dati nyong relasyon. Ang sabi mo naman kasi Pangga, friendship na lang ang meron kayo. So bakit ka magle-let go, di ba? Puwera na lang ha, puwera na lang. Kung umaasa ka pa rin Pangga sa likod ng isipan mo na maaaring maging kayo ulit. Okay, kung merong abanger style ka dyan o medyo may pag-asa, di ba? Ay, nako. Yan ang mahirap. Yung tipong tinatago mo yung may emotions mo, yung love mo para sa isang tao. Tapos kapag nagkakipitan, nagkaroon ng problema, ang lagay parang nagte-take advantage ka dun sa kahinaan ng tao. Di ba? Wala naman kasing masamang magbalasakit sa mahal mo o dati mong mahal Pangga, lalo na kung nangangailangan sila. Yan ang aking paniniwala. Tsaka alam mo, ito po ang pinaka-perfect time. Pinaka-perfect time. Alam mo yun, Pangga? Na iparamdam kay Anton na you still care for him. At yung happiness niya, Pangga, ay happiness mo din. Diba? Okay lang naman yan eh. Alam mo, sabi nga nila, when you love unselfish, ano daw yun? Pag hindi ka selfish, o diba, Tagalogin na lang natin. Gusto mo ba yan? Unselfish love. Kapag ganun yung binigay mo, unselfish love din ang iyong matatanggap. Next naman si Lindsay. Ay, nako, para kay Anton naman. Anton, if you are listening right now. Ay, nako, Anton. Sometimes kasi, nagmamahal tayo ng sobra sa isang tao. Sa taong mahal natin. At hindi natin nararamdaman. At hindi rin natin napapansin, Pangga, na nasasakal na pala natin yung taong mahal natin, di ba?
At ito ha, minsan, maniwala ka man sa hindi, Pangga, di ba? Ito maniniwala ka dito. Minsan, kailangan natin ibigay sa kanila yung freedom and space para makagawa sila ng choices nila sa buhay, ng sarili nila. Di ba? Ganun talaga yun kasi kung patuloy po natin kinokontrol yung mga taong mahal po natin at hindi sila nag-grow into a person, into a better person simula nung makilala mo sila, hindi kagandahang sign yun. Ibig sabihin, Pangga, nagiging dependent sila sa atin. At in the long run, hindi yan magiging maganda. Kasi kumbaga, nilumpo mo sila di ba? Nilulumpo mo sila to the point na hindi na sila makagawa ng sarili nilang desisyon, Pangga, nang wala ka. Yun yung hindi maganda doon. Ay, nako, ikaw talaga. At saka, Pangga, let me tell you this. When we fail in our relationships, tinatanong natin madalas yung sarili natin, di ba? Ano ang mali? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ano pa bang meron yung iba nung wala ako? Di ba? Pero ang totoo niyan, naniniwala ako, Pangga, na minsan kailangan nating itigil yung pagtatanong kung bakit hindi nag-workout ang relasyon natin with the other person, Pangga. Alam mo kung bakit? Kasi minsan tadhana rin ang naggagawa niyan. Tadhana rin ang may desisyon na hindi maging kayo, na mag-fail ang relationship ninyo dahil hindi sila ang taong nakatadhana para sa atin. Naniniwala ako dun. At doon naman po sa jowa ni Anton, malamang nasakal siya ng sobra at malamang sa alamang batang-bata pa yung iyong girlfriend, Anton. To the point na alam mo yun, hindi niya pa kaya mag-handle ng long-term relationship. Kung ikaw sobrang seryoso, yung isa naman gusto pa maging happy. Alam mo yun, gusto pa magpakasaya sa buhay niya. At hindi mo siya mapipilit sa bagay na hindi niya gusto. Lalo na kung siya ay medyo bata pa at hindi pa seryoso sa buhay. Ganun lang yon. At lastly, Pangga, naniniwala si Lindsay. Ito talagang mantra ko to sa buhay. Naniniwala ko, Pangga, na kapag may nawala po sa atin, kapag may inalis po ang universe sa atin, Pangga, naniniwala ko na ito ay daan ni Lord para sabihin sa atin na, anak, may dadating na better para sa'yo, Pangga. Ganun yun! Kaya huwag ka na masyadong malungkot dyan, ha? Dahil ako masayang-masaya ako, Pangga. Dahil patuloy niyo pong minamahal ang aking programa. Nakasama, lakas baka di ba? Maraming salamat, Pangga, sa pagtutok at pagantabay kay Lindsay, Pangga. Nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Pangga, kung meron kang stories na gusto pong i-feature natin dito po sa Lihim ng Liham, please, isend niyo po yan sa ating email, lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, lihimnangliham1067@yahoo.com. And don't forget to add me up on my social media accounts. It's Lindsay1067, LINDSAAAY 1067 sa Twitter at sa Instagram. DJ Lindsay1067 naman po sa Facebook para masaya. Alright, susunod na po si Shayna at si Jimbo. Dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Eto na, Pangga.